Praise the Lord. So, nasa chapter 8 na pa rin po tayo, Matthew, chapter 8, verses 14 to 17. Ito pong tekstong ito ay patungkol po sa healing ng mother-in-law ni Peter. Matatagpuan po itong account na ito sa Synoptic Gospels, tatlo. Matthew 8, 14 to 15, Mark 1, 29 to 31, and Luke chapter 4, verses 38 to 39. So, dito po sa chapters 8 and 9, matatawag po natin ito na miracle section. Makikita po natin dito may mga 3 sets of miracles ang Panginoon, healing, casting out of demons, and in between, it's all about discipleship. Kung makapansin po ninyo. So, doon po sa Israel, doon po sa mga panahon na yon, ay meron pong 3 bagay na parang outsider sa tingin po ng mga tao. Una po, kapag ikaw ay leper, outsider ang tingin sa'yo. Pangalawa, kung ikaw ay Gentile, dogs ang turing sa'yo. At pangatlo, kung ikaw ay babae. Purihin ng Panginoon kasi nasa panahon tayo na hindi outsider or outcast ang tingin sa mga babae. Kasi during those times po, ang mga opinion ng mga babae po hindi mahalaga. So, dito po sa mga miracles ng Panginoon, itong first 3, nakita ko po itong 3. On how Jesus ministered to these outsiders and outcasts. First to the leper, yung healing po or cleansing of the leper. Pangalawa, yung po sa centurion, who is a Gentile. At ang pangatlo ay ito po, isang babae. At ang babaeng ito ay wala pong pangalan. Ang sabi lang, siya po ay biyenan ni Pedro, Peter's mother-in-law. So alam po natin na ang Panginoong Hesukristo ay He was raised up in Nazareth. Pero ano po ang nangyari? Siya po ay itinaboy sa Nazareth. Siya po ay pumunta sa isang village, sa isang city called Capernaum. At dito po sa Capernaum, dito po niya pinili ang kanya pong mga unang mga disciples. Si Peter, si Andrew, si James, si John, at ganun din po si Matthew. And ma-imagine niyo po na dahil po si Peter ay nandito po sa lugar na ito, at isa po siya sa mga disciples ng Panginoong Hesukristo, so maaaring naisip niyo na ang Panginoon ay tumutuloy din sa bahay po ni Peter. Dahil po ang Panginoon, wala po siya talagang permanenteng lugar. Subalit ang sabi po ng Bible, makikita po natin na ang Capernaum, yan po ang ginawa niyang headquarters. No? Dito po siya namalagi, dito po siya nagturo, dito po siya maraming mga ginawang himala, at nandito po yung karamihan sa kanya pong mga disciples. Dito po sa Synoptic Gospels, sabi po sa Matthew chapter 8, verses 14 to 15, because I want to focus on the mother-in-law. It's all about healing hanggang sa verse 17, pero gusto ko pong mag-focus doon sa healing lang. Doon po lang sa about the mother-in-law. Sabi po sa Matthew 8, 14 to 15, when Jesus came into Peter's home, he saw his mother-in-law lying sick in bed with a fever. He touched her hand, and the fever left her, and she got up and waited on him. So dito, pinapakita po na si Jesus nagpunta po siya sa bahay ni na Peter. At nakita po niya yung biyenan ni Peter na meron pong matinding malubhang sakit. He was lying, no? And then dun po sa Mark chapter 1, verse 29 to 31, ang sabi naman dito, and immediately after they came out of the synagogue, they, referring to the Lord Jesus Christ at yung kanyang mga disciples, galing daw sila sa sinagoga.
Meaning to say, it was Sabbath. Okay? They came into the house of Simon and Andrew, kasi nga magkapatid, with James and John. So hindi lang po si Jesus mag-isa. Kasama po si James and John at kasama rin po si Simon and Andrew, of course, dahil bahay po nila yon. Now Simon's mother-in-law was lying sick with a fever, and immediately they spoke to Jesus about her. Silang nagsabi sa Panginoon na may sakit. No? Kaya siguro nagpunta roon, and he came to her and raised her up, taking her by the hand, and the fever left her, and she waited on them. Ngayon, punta po tayo dun sa Luke chapter 4, 38 to 39. Ganito po naman ang sinasabi, and he got up and left the synagogue. Si Jesus po, umalis siya sa synagogue, kasi nga Sabbath, and entered Simon's house or home. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever, and they asked him to help her. And standing over her, he rebuked the fever, and it left her, and she immediately got up and waited on them. Okay. Synoptic Gospels po ito, hindi ibig sabihin magkaka-contradict, pero makikita po natin ang tatlong bagay po dito. Una po, yung setting, kung saan ito nangyari, sa Capernaum, sa bahay po ni Pedro. Pangalawa, makikita po natin dito yung illness, which is merong high fever. Pangatlo, makikita po natin dito yung healing, kung paano ang Panginoon nagpagaling siya. No? At pang-apat, makikita po natin yung response, kung paano nag-respond yun pong mother-in-law ni Peter right after na siya ay pinagaling. Kung itutuloy-tuloy ko po ito, meron po akong makikita rin na panglima, which is the impact of that healing. But I won't focus on that. At yung panghuli ay yun pong prophecy, kung bakit po nagagawa ng Panginoon ang mga bagay na ito. Matthew 7:14 to 15, babalikan po natin ito. The setting, it's in Jesus is in Peter's house in Capernaum, likely after a synagogue service. So, tandaan po natin, isa po itong Sabbath. So, punta po tayo, sino ba si Peter? So, i-review po natin ngayon, sino po ba si Peter? Si Peter ay isa po sa mga disciples na napili ni Jesus, one of the three inner circle ng Panginoon. At alam po natin na ang dati pong trabaho ni Peter ay fisherman. Siya po ay mangingisda. At makikita rin po natin na he's married. He had a wife and probably children. We don't know, but we know for sure that he had a wife. Bakit? Kasi may biyenan siya. Hindi pwede hindi pwede magkabiyenan ka na wala ka namang asawa. No? So meron siyang biyenan. Okay. Magra-rabbit point lang po ako sandali. The Roman Catholic Church believes that the first pope is Peter. And one of their teachings is, hindi ka pwedeng mag-asawa kung ikaw ay isang pare. And they believe na siyempre ang pope hindi pwedeng mag-asawa. And this is really very contradictory. Kasi si Peter, na naniniwala sila na unang pope daw nila, he's married. At meron po siyang mother-in-law. Okay, rabbit point po yun. Just saying. Okay. So, makita rin po natin na meron siyang kapatid na fisherman, at syempre po si Andrew. At alam po natin na ang unang nakakilala sa Panginoon, hindi si Peter, kundi si Andrew. Si Andrew ang nagdala kay Peter sa Panginoon. Hindi po si Peter ang nagdala kay Andrew. And of course, meron silang business partnership with other fishermen. Kasi kung titignan po natin, hindi lang siya basta mangingisda, meron po siyang mga bangka, si Peter. And alam po natin, yung mga anak po ni Zebedee, si James and John, ay kasamahan po niya dito po sa business partnership na ito bilang mangingisda. And based po dun sa binasa natin,
makikita natin na probably Peter, or I believe Peter was the eldest sa kanila pong magkakapatid. Bakit? Kasi siya po ay responsible, hindi lang po para sa kanyang sarili, kundi sa buong household. Kasi andoon din po si Andrew. At doon po sa story na sinasabi po ni Matthew, nandun po yung kanyang mother-in-law. Andun yung kanyang biyenan. Di ba? So, makikita rin po natin on every level na si Peter po kagaya po natin, na trying to survive, na nagkailangan magtrabaho para buhayin ang sarili, buhayin ang asawa, ang pamilya, kasama pa po ang kanyang biyenan na kanya pong bubuhayin. And I believe na nandun po siya sa middle class ng family, and life for himself is making a living, paying taxes to the Roman government. Kagaya po natin, nagtatrabaho, kailangan mong magbayad ng tax, kailangan mong mabuhay, no? At dahil siya po ay Hudyo, kailangan din po niyang pumunta sa sinagoga because he is also faithful. Pumupunta po siya sa sinagoga para makinig po ng salita ng Diyos. And of course, he is also a person who cares for the family. Dito pa lang po makikita nyo na kung sino po si Pedro bilang isang tao. Bagamat hindi perpekto, kagaya po natin, meron po tayong mga kanya-kanyang mga katangian, may kanya-kanyang mga buhay, subalit isa pong makikita, siya po ay nagmamahal sa kanya pong pamilya. And like most Jewish people, siya po ay naghihintay sa Mesaya. Kagaya po ng ordinaryo na mga Jew, naniniwala sila na isang araw darating ang Mesaya na magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin mula po sa Roman Empire. And nung dumating po si Jesus Christ, galing po sa Nazareth, nagkaroon po ng twist ang buhay po ni Pedro. It changed everything, yung kanya pong buhay. And let's go to the second part, which is the illness, yung karamdaman. Alam niyo po, kapag nagbabasa ako dati ng Bible, at nababasa ko po yung fever, lagnat, di ba? Anong pumapasok po sa isip po ninyo? Magaan lang yan. Inom ka lang ng takipirina. Mawawala. Di po ba? So pag sinabi mo sa employer mo na hindi ako papasok kasi nilalagnat ako, pagagalitan ka pa. Kasi lagnat lang. No? So parang iniisip ko, isang ordinaryo lang na sakit ang lagnat. Kaya ito pong illness, dito sa pangalawa, ang sinasabi po ng Synoptic Gospels na paulit-ulit dito, yung mother-in-law po ni Peter ay, sabi niya, lying down because of fever. Alam niyo po, ang mga babae, hindi yan mahihiga kahit pagod. Amen po ba? Yung hindi maka-amen, walang ginagawa sa bahay. Di ba? Lalaki, babae, mag-asawa, pareho naman nagtatrabaho yan eh. Tama? Ang mga anak nagtatrabaho. Pero sinong marami ang trabaho sa bahay? Ang nanay. Bakit? Kasi hindi niya matitiis na ang bahay kalat-kalat. Di ba? Hindi mo matitiis, hindi mo man matapos. Pero talagang gusto mong tapusin. Ganun ang babae. Kapag ang babae hindi yan bumangon, ibig sabihin, matindi. I remember my mother, ang nanay ko po noon, alas 4 ng madaling araw yata, alas 5 nagigising na, paggising mo talaga nawalis na lahat. Isang araw ang nanay ko, alas 8, hindi pa bumababa ng bahay. Umakyat kami sa taas, yun po yung na-comatose na siya. So ang ibig sabihin, ang babae ko, hindi niya matitiis na mahihiga ng maghapon na hindi po nagtatrabaho. At yan po yung biyenan ni Peter. No? And by the way, makita po natin yung pagmamahal po ni Peter. No? Isang lesson po para sa atin na mahalin po natin ang ating mga biyenan. Kasi kung wala ang biyenan mo, wala ang asawa mo.
Di ba? Hindi kontrabida ang mga biyenan. No? Maaaring merong mga biyenan, hindi ko alam kung saan nanggaling yung bagay na yan, but it all started from the fall. Sisihin nyo na lang si Adan at saka si Eva. Kasi hindi yun ang plano. Palibhasa kasi si Adan walang biyenan. Kaya hindi siya makarelate. Di ba? Pero tayo, meron tayo mga biyenan. And therefore, pwede tayong makarelate. No? But you know what? We have to love our mother-in-law, father-in-law, yung atin pong mga in-laws, kinakailangan po natin mahalin kahit po mahirap mahalin. Mapalad si Sis Mila, wala siyang idena. Wala siyang pagkakasamaan. Okay, no? Pero yun nga, no? Bumigis na naman ako ng konti. Pero, ang second point ko nga po ay yung illness, yung fever na tinatawag. Luke 4:38 says, Then he got up and left the synagogue and entered Simon's home. Now, Simon's mother-in-law was suffering. The word is suffering talaga. From a high fever. So dito may description na high fever, and they asked him to help her. Ibig sabihin, yung mga disciples mismo ang nakiusap na, Lord, tulungan niyo naman po yung biyenan ni Peter. And makita po natin dito na una, yung sinabi ko kanina, si Peter ay meron pong asawa. Okay? Isa pang proof dito na may asawa siya, sinabi mismo ni Paul. 1 Corinthians 9:5. Ang sabi ni Paul, Do we not have a right to take along a believing wife, even as the rest of the apostles and the brothers of the Lord? And Cephas. Cephas referring to Simon and Peter. Ibig sabihin, may asawa talaga si Peter. Ngayon ang tanong pa, why is Peter's mother-in-law living with him? Bakit? Di ba? Bakit siya nakikipisan kay Peter? So, maaari na Peter's mother-in-law lives in Peter's house, maybe because, sabi nila, maybe she's visiting, tapos nadatnan siya ng sakit. Yan ang sabi ng iba. But I believe na she's a widow. She's a widow and no one will take care of her. At inako ni Peter yung responsibility para po sa biyenan. Kasi if you remember, si Jesus Christ on the cross, isa po sa last saying niya, yung sinabi niya kay Mary, sabi niya, Here is your son, and here is your mother. So, ibig sabihin, binibilin po niya yung kanyang ina during that time kay John. Bakit? Walang pagbibilinan si Jesus. Although meron siyang mga kapatid sa iba, hindi niya maibilin sa kanila. No? Dahil si John, ang nakita niya na pwede niyang pagkatiwalaan na mag-aalaga sa kanyang mother, and therefore, si Mary, pumisan po siya kay John. Di ba? Pero dito po sa case na ito, pumisan po yung biyanan kay Peter. Dahil maaaring sa kagandahang loob po ni Peter, kaya kinuha niya po yung kanyang biyanan. So we all have to care for them. Psalm 71 verse 9 says, Do not cast me off in the time of old age. Do not forsake me when my strength fades. I believe na isa po ito sa mga panalangin natin bilang mga babae at lalaki na wag mo naman akong pababayaan pagtanda ko. Wag mo naman akong iwanan kapag wala na akong lakas. Isa sa pinakamasakit na mangyari sa isang tao, sa isang nanay o isang tatay, isang auntie,
kung sino man na pabayaan tayo, lalo na nung mga kapamilya natin, at lalo pa yung mga tinulungan natin, yung mga inalagaan po natin. That's why we have to remember that it is a godly thing, it is a righteous thing to take care of our parents and for the elderly, yung mga matatanda na hindi na nila kayang alagaan ang sarili nila. At tandaan ninyo, there is a blessing attached to this. Blessing, bakit? Kasi may pangako ang Diyos na igalang mo ang iyong ama't ina. At kasama po sa paggalang dito ay yung arugain sila sa time na hindi na po nila kayang ibigay ang pangangailangan at yung time na hindi na nila maalagaan ang kanilang mga sarili. Kaya mga anak, tandaan po ninyo ito. Although naririnig nyo ito, pero pakatandaan ninyo ito. At kung kayo ay dalaga, ang una nyong titignan, at kung kayo ay binata, ang una nyong titignan sa mapapangasawa ninyo, hindi yung maganda siya. Hindi yung matalino siya. Titignan nyo kung paano niya itatrato ang mga magulang ninyo. Yon ang sukatan. Kung paano niya itrato yung kanyang mga magulang. Kasi, kung wala siyang pakundangan, sumagot, at kung wala siyang paggalang sa sarili niyang magulang, how much more sa magulang mo? Di ba? Yun ay paalala lang. Tatawa kayo, pero totoo ito. Totoo ito. Amen. So, huwag kayong titingin sa panlabas na anyo. Kasi ang panlabas, kumukupas yan. No? Kumukupas. Hindi nyo ito ma-appreciate kasi mga bata pa kayo. Or binata kayo, o dalaga kayo. Makikita nyo yung pagtanda nyo na iisipin nyo na, buti pang yung manugang ko, kahit pangit na lang. Basta ginagalang ako. Tama! Tama! Diba? Sabi nga ng mister ko kay Jerry, anak, hindi baling mayaman, basta't maganda. Joke. Okay. Balik po tayo. Kasi tingin ko po, yung binan ni Peter, may lakas pa po ito. Nagkasakit lang. So kapag po ang nanay o ang mother-in-law, yung nakatatanda sa bahay ay naroon, kahit na nandun ang asawa, she's still the woman of the house. No? Doon po sa katuruan po ng mga Hudyo, siya po yung kino-consider na woman of the house. It was her responsibility to be the hostess of the house, yung nagpapakita ng hospitality, nagtuturo sa kanyang anak paano mag-asikaso ng bisita, paano magluto, di ba? How to prepare a meal to feed her son-in-law, at yung mga bisita, yung mga nakatira doon, at yung crowd na maaaring pupunta po doon. At kung isa po siya sa follower po ng Panginoong Jesucristo, of course, alam ko po na isang routine para sa kanya, na alam niya na ay kailangan na meron ng naluto. Kasi di ba Sabat yun. Kapag Sabat, hindi na po nagtatrabaho or nagluluto ang mga kababaihan, ano pong ginagawa nila? Piniprepare na po nila yon bago pa yung Sabat. Di ba? Kasi po isa po yun to sa kanilang katuruan. Ang problema, hindi niya na kayang magtrabaho. Siguro nakita, walang nakaluto na dating ginagawa. She could not do it because she was laid up with illness. No? Kapag walang makain sa bahay at nakahiga ang nanay, ibig sabihin masamang pakiramdam. Masakit ang ulo. Okay? Kasi kahit na may tamaritis yan, magugutom yan. Di ba? Kasi kung minsan may tamaritis ang babae, pero maghapon kang nakahiga, sobra na yun. Cancer na yun, no? So, she could not do the chore, hindi niya kaya yung magluto, hindi niya kayang i-greet si Jesus during that time. Hindi niya kayang pumayo.
Naranasan nyo ba yun? You are too weak to serve. Talagang hindi mo kaya kahit na gusto mo. So the illness called fever in Matthew chapter 8 could have been caused by any number of things. Apparently, sabi ng Bible, it was severe. High, no? Malala. So imagine po ninyo, hindi siya simpleng lagnat. Noong panahon na yun, na hindi pa po nagdi-discover ang takipirina, paracetamol, walang ganun. Wala pang ganun. Pag nilagnat ka, ibig sabihin malala. No? Isipin po ninyo yung iba't ibang uri ng lagnat na dumaan na sa history. The plague. Na nakamamatay. No? Sa 6th century, yung Black Death. Noong 14th century, pumatay siya ng millions. And then, nagkaroon tayo ng tinatawag na yellow fever. Di ba? Dahil galing ito sa mosquitoes. Nagkaroon tayo ng malaria, galing din sa mosquito. Nagkaroon tayo ng dengue, galing din sa mga mosquitoes. Alam niyo po yung flu o yung trangkaso ngayon, influenza noon, di ba? Shortcut na lang yung flu. Napaka-common ngayon, pero killer po ang influenza. Killer siya. No? Nagkaroon ng pandemic noong 1918, Spanish flu. 50 million na tao ang namatay. 1980. Ngayon, may trangkaso ka, humiga ka lang. Uminom ka lang ng gamot, tapos na. And of course, sinong makakalimot sa COVID? No? COVID-19, nung nagkaroon ng outbreak ang COVID hanggang 2023, estimated 7 million ang namatay. Imagine nyo yun. So, kung hindi na-discover ang COVID at lahat ng tao nilalagnat, hindi mo pwedeng sabihin na nilalagnat lang siya. So, you just, kaya ako sinasabi to, kasi gusto kong i-picture nyo kung paano yung sitwasyon po nung biyanan po ni Peter nung time na yun. Na hindi nyo po alam kung gaano. Ibig sabihin nun, pwede kang mamatay anytime. So, ganun po ang nangyari sa kanya. So, that's the illness. And now, let's go to the third part, which is the healing. Okay? Iba-iba po yung account, iba-iba yung paraan kung paano po nag-heal si Jesus. Ang sabi po ng account ni Matthew 8:15, sabi niya, He touched her hand. Ibig sabihin, hinawakan lang niya sa kamay, and the fever left her. And she got up and waited on Him. Mark 1:31, anong sabi dito? Ibinangon niya. Di ba? He came to her, hindi lang niya tinouch, He raised her hand, He raised her up, taking her by the hand. Ibig sabihin, andyan siya nakahiga, hinawakan niya, pero ibinangon niya. At iniwan po siya ng fever. At ang sabi naman po ni Luke, and standing over her, no? He rebuked the fever. Ibig niya pag sinabing he rebuked the fever, sinabi niya, pinapalayas kita ngayon din. Okay? Yun ang sinabi niya. He rebuked the fever and it left her. Yun po ang sinasabi. Alam niyo po, ang kultura po ng mga Hudyo, hindi ka pwedeng magpagaling ng Sabat. Naalala niyo? Yung pinapersecute siya na sabing ganun, bawal magpagaling ng Sabat. Pero ang sabi ng Panginoon, yun bang alaga mo na axe pag nahulog, hindi mo ba yan kukunin sa araw ng Sabat? Diba? So, isa rin po sa kultura noon na ang mga lalaki, lalo na ang mga rabay, hindi nila hahawakan ng babae. Brinake na naman ni Jesus ito. Una, brinake niya yung sa Sabat. Pangalawa, brinake niya yung rule. Una, lalaki siya. Pangalawa, rabay siya. Hindi ka pwedeng basta-basta humahawak ng babae. Bawal yun. At, pangatlo, isa sa kultura na hindi ka hahawak sa may sakit. Brinake din to ni Jesus Christ. Bakit? Hinawakan niya yung may sakit.
So alam niyo po, trinato po ni Jesus yung biyenan ni Peter na para niyang nanay din. Meaning, because of His compassion para sa kanya, siguro labas-masok din or nakatira si Jesus din doon. From time to time, nagpupunta siya doon, ang turing po niya sa nanay ni Peter ay parang nanay din po niya. At dahil po sa kanyang touch, sa kanya pong healing touch, pinagaling po yung biyenan po ni Peter. Meron lang po akong gustong i-clarify pagdating po sa healing. I believe that it's God's will na gumaling po tayo. Di ba? Hindi naman po kalooban ng Diyos talaga na, kasi ang lahat po ng sickness na yan po ay because of the fall of man. Kasama na sa curse yan. So, hindi po tayo exempted sa sakit. So, hindi po tayo dapat magtanong na, Lord, bakit ako may sakit? It's because of the fall. Hindi po plinano ng Diyos na magkaroon ng curse at magkaroon po ng sakit sa mundo. Hindi niya plinano. But because of the fall, because of the curse, kasama na po yan. Yung paghihirap, yung karamdaman, kahirapan, kaguluhan, lahat yan, giyera, lahat po yan, kasama na yan because of the fallen world. So, hindi po yan ang may kasalanan ang Diyos. So, hindi ko sinasabi na hindi pwedeng magpagaling ang Diyos. Makapangyarihan siya. Kaya niyang pagalingin ang may sakit, ang kalooban niya, at kung gugustuhin niya. Diba? Sinabi ng leper, if you are willing, you can cleanse me. Sabi ni Jesus, I am willing. Diba? But, there are times, pero, hindi lahat gumagaling. Bakit? Kasi, kung kalooban ng Diyos, na yung sakit mong yan ang ikamamatay mo, yun ang ikakamatay mo. Kasi di ba? Pero sa ating mga Kristiyano, di ba? Ang mabuhay ay kay Kristo. At ang mamatay ay pakinabang. Bakit? Kasi, kung ikaw ay kukunin na dahil sa sakit, nagkasakit ka, namatay ka dito, pagbukas naman ng mata mo, kasama mong Panginoon, anong lugi mo? Ganansya pa, pakinabang eh. Ibig sabihin, yung nararanasan natin dito ngayon, na healthy ka, wala yun. Dun sa namatay ka, pero pagbukas ng mata mo, andun ang Panginoon. Kasama mo na siya habang buhay. Di ba? So, ganun yung ating pananaw. Masakit man, talagang masakit. Masakit sa dibdib, masakit sa lahat, masakit sa bulsa. Yung magkasakit po tayo. Pero if we believe in the Lord Jesus Christ, we know that He is El Shaddai. He's the God. He is Almighty. He is more than enough. No? Siyang makapangyarihang Diyos. Na kung siya ang gumawa sa atin, siya rin ang may karapatan na kumuha sa atin. Pero gusto rin ng Panginoon na idinudulog natin ang lahat sa Kanya. So, kagaya na sinasabi ko po na it is not always a guarantee that every sickness is healed. Di ba? But, hindi mo rin pwedeng ilimit ang kapangyarihan at ang compassion ng Diyos sa atin. Jesus will always be with us in every difficulty, in every suffering, in every trial, in our luck, in our hardships. Bakit? Kasi po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 12, 9 to 10, He said, "My grace is sufficient for you, for my power is perfected in your weakness." At dun po sa bandang huli ng verse 10, sabi niya, "For when I am weak, then I am strong." Yan ang sabi ni Apostle Paul. Let's go to the fourth one, which is the response. Tignan po natin yung response nun pong biyenan ni Peter. Number 1, Matthew 8:15b. Ang sabi, and she got up and waited on him. Doon po sa Mark 1:31b, ang sabi niya, and she waited on them. Them. Kanina, him, kay Jesus. Pangalawa, them, referring to the apostles, to the disciples.
Luke 4:39b, and she immediately got up and waited on them. No? So yung word na waited ay galing po sa Greek word na diakoneo. Doon po nang galing yung word na diakono. Okay? Diakoneo generally means to serve, to minister, to wait upon, to do a service, or to wait, especially at the table. Ibig sabihin, lahat ng uri ng paglilingkod. No? So as a response sa pagpapagaling po sa kanya ng Panginoon, ano po ang response po ng biyanan? Nag-serve. No? Matthew says, this woman immediately got up and began to serve Jesus. At sa iba po, na account to serve not only Jesus, but also the disciples and the workers of Jesus. The moment she got back on her feet, she served the Lord. Wala yung, di ba pag nagkasakit tayo magpapalakas muna ako ng konti, nahihinay, ikaw na muna ang magluto dyan, ako ang ganito. Di ba ganun? Yun pong pinagaling, pagkabangon niya, nag-serve. Yun pong response. Yun pong response niya. Una, siguro nakagawian niya. Or pangalawa, dahil talagang joy niya ang mag-serve. At pangatlo, maaaring itong patunay ng grateful heart niya. Kasi di ba pag grateful ka, may mga times na hindi tayo we cannot reciprocate. Di ba pag may ginawa sa atin na mabuti, maaaring minsan hindi tayo makaganti. No? Sa ibang kaparaanan, ginagawa natin. So sa part na ito, dahil pinagaling nga siya ng Panginoon, bilang ganti, bilang pagpapakita na nagpapasalamat siya sa Panginoon, ang ginawa niya, naglingkod siya. Tayo po, di ba meron tayong leprous heart, kagaya ng sinabi ko? Di ba tayo po talaga ay makasalanan, tayo po ay may pinakamalalang sakit, pinagaling tayo ng Panginoon. What should be our response? Di ba? Ang response dapat kung tunay kang ligtas, kung talagang nararamdaman mo yung kaligtasan na galing sa Panginoon, ang response mo dapat, dahil niligtas ng Panginoon ang aking kaluluwa, maglilingkod ako sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Ganon dapat ang response natin. No? Yun ang tunay na ligtas. Kasi meron kang desire, meron kang gratitude sa Panginoon, meron kang desire na maglingkod sa Panginoon sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo natin bilang pasasalamat. Kaya nga yung To God Be the Glory na kanta, di ba? How can I say thanks? Paano mo pasasalamatan ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa buhay mo? Isa-isahin mo. Kaya kung meron po tayong journal, napakaganda na meron din po tayong notebook of blessings. To remind you kung paano ka blessed ng Lord. Halimbawa, ito, July 20, isulat mo ang blessing mo. Kung ang journal ni Sis Vilma, number 1, Lord, ang blessing ko ngayon sinulat niya. Sinagot ako ng Lord ngayon, ganitong ginawa, niningatan niya ako, nakarating ako sa church, sinagot niya, etc., etc. At napakaganda ko nung dumating ako sa church. Diba? At blessing sa akin dahil meron si Celine. Diba? Isulat mo yun. Tapos ilagay mo sa huli. Kasama ako sa halo-halo fair. Diba? Tapos 21 na naman, isulat mo. Palagay ko kung isusulat natin ang lahat ng blessings natin at re-reviewin po natin yan ng December 31 ng bawat taon. Mag-uumapaw po ang pasasalamat natin sa Diyos sa lahat ng mga pagpapala na binigay niya sa atin. Kasi kailangan natin isulat. Bakit? Kasi may amnesia tayo. Every time na may pagsubok tayo, nagkaka-amnesia din tayo. Bilang side effect. Kinakailangan po nating ma-remember, hindi lang yung pagsubok, kundi ano ba yung mga in-enjoy mo sa buhay mo sa mga nakaraang araw. No? Mas marami ba yung pagsubok mo o yung mga in-enjoy mo sa buhay mo?
Kaya kailangan po natin, count your blessings, name them one by one. So, she got up right away and moved forward. Okay? Ang isang tao, kalimutan mong nakaraan, mag-move on ka. No? Yung isa po, yung biyanan po ni Peter, hindi niya kinalimutan, nagkasakit siya. Bumangon siya, nag-work siya. Nag-serve siya sa Panginoon. Ibig sabihin, ano man yung mga naranasan mo in the past, kalimutan mo yun, ang mahalaga yung ngayon. How to start serving the Lord. Pangalawa, given healing, Peter's mother-in-law did not continue to act sick. Hindi na pa. Next Sunday na lang ako mag-church. She took full advantage of the gift. Why? Pwedeng mawala yun eh. Baka sa susunod na Sunday, hindi ka na makapag-church talaga. Hindi niyo ba naisip yun? Sa Sunday na lang ako mag-church. Hindi mo ba naisip na baka hindi dumating yung Sunday? Eh, hindi lang yung mamatay eh. Nagkasakit ka talaga. Na-paralyze ka. Half. Hindi ka na nakabangon. Di ba? Tomorrow is not a promise. Kaya, ito pong biyanan ni Peter, grinab niya yung opportunity na pag hindi siya nagbilang ng time eh. Got up and immediately serve. Ibig sabihin, I want to grab this opportunity na makakapaglingkod ako sa Panginoon dahil malakas pa ako. Dahil meron pa ako lakas. Pangatlo, she had a vision and desire and she got right back to doing what she wanted to do in the first place, and that is to serve. Taking care of Jesus. Ministering to Jesus. Treating Him as a family. Imagine, ang anak ng Diyos nandun sa bahay mo. Imagine Jesus is living in you. Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Nung tinanggap mo si Jesus, nakatira siya sa'yo. Andyan ang Holy Spirit. Tapos pag Sunday, kung saan-saan mo siya dinadala. Sa mga lugar na hindi dapat puntahan ng isang anak ng Diyos. Gusto ko lang pong mag-conclude. In your weakness, Jesus is there to touch your hand. Ano man yung kahinaan po natin, andyan ang Panginoon na nagta-touch po sa atin to give us strength and healing in whatever form. Ano man ang sakit mo, hindi lang physical. Physical, spiritual, financial. Alam ko maraming may sakit ang bulsa. Jesus is willing to heal you, to heal us. In whatever form, di ba? And in return, you can touch His heart. Jesus can touch you, and in return, you can touch His heart. Paano matatouch ang isang Panginoon na may lalang ng langit at lupa? Through our faith, through our worship, through our obedience. Peter and his whole family sacrificed a lot to follow the Lord Jesus Christ. But Jesus, in return, took care of them, and they welcomed the Son of God into their family. Diba? Sana tayo din, and the Son of God also, welcome them into His family in heaven. Jesus is able to heal both your body, your soul, and your spirit. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you that you are the great I am. Ano man po yung pangangailangan po namin, you are. We need healing, you are our healer. We need provision, you are our provider. Lord, kayo po nagbibigay sa amin ng lahat ng pangangailangan po namin. Even wisdom, na nanggagaling po sa inyo. Father, thank you for speaking to us in a personal way this morning. And Lord, hayaan mo na magkaroon po kami ng isang puso
na laging may desire to serve you and to know you and to know you. In Jesus' name. God bless po ating lahat. Sa atin pong himog commitment, kung meron po kayong prayer, and gusto nyo pong mag-forward, if you want to make a commitment to the Lord, you can just come forward to the altar.